Sa bawat handaan, may isang ulam na laging nasa gitna ng mesa. Makapal ang sarsa, malambot ang karne, at ang aroma ay umaabot pa lang sa kusina. Ramdam mo na ang selebrasyon. Ang kaldereta. Hindi lang pagkain, kundi simbolo ng saya, pagsasama at tradisyon. Ano nga ba ang kwento sa likod ng paboritong ihanda na ito? Ang kaldereta ay isang klasikong pagkaing Pilipino. Isang tomato-based stew na karaniwang gawa sa baka o kambing. Sa bawat subo, mararamdaman ang lapot ng sarsa, ang lambot ng karne, at ang malalim na kombinasyon ng alat, tamis at anghang. Ang liver spread ang nagbibigay ng kakaibang richness. Isang lasa na hindi matatagpuan sa ibang putahe. Kasama ang patatas, carrots at bell peppers, ito ay isang kumpletong ulam na kayang bumusog at magpasaya. Kung gusto nyo ang mga ganitong video, huwag kalimutang i-click ang like button. Sobrang laking tulong po niyan sa aming mga content creator. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, maaari lamang po na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating uploads. Gusto ko rin marinig ang opinyon nyo. Mag-comment lang kayo sa baba. Pakishare nyo na rin ito sa mga kaibigan nyo. Maraming salamat sa suporta nyo. Ang salitang kaldereta ay nagmula sa salitang Espanyol na caldera, na ang ibig sabihin ay kaldero o cooking pot. Kaya ang kaldereta ay literal na tumutukoy sa isang ulam na niluto sa kaldero. Sa panahon ng kolonyalismo ng Espanya, maraming putahe ang ipinakilala sa Pilipinas. At isa na rito ang mga stew na may tomato-based. Ngunit tulad ng maraming lutuing Pilipino, ang kaldereta ay hindi basta kinopya. Ito ay inangkop. Dinagdagan ng liver spread. Ginamitan ng lokal na sangkap at binigyan ng sariling identidad. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng stew na ito ay naging bahagi ng bawat selebrasyon, mula sa baryo hanggang sa lungsod. Sa Pilipinas, ang pagkain ay hindi lang tungkol sa gutom. Ito ay tungkol sa pagsasama. Ang kaldereta ay madalas makita sa mga handaan, piyesta, kaarawan, at mga espesyal na okasyon. Ito ang ulam na pinaghahandaan, pinaghihirapan at pinagsasaluhan. Sa bawat sandok ng kaldereta, may kwento ng pamilya, ng pagtulong sa kusina, ng sabay-sabay na pagkain, ng tawanan. Ito ay simbolo ng kasiyahan, ng pagiging Pilipino.
Ang pagluluto ng kaldereta ay isang proseso. Isang sining na nangangailangan ng oras, tiyaga at tamang timpla. Igisa ang bawang at sibuyas. Dito nagsisimula ang aroma. Idagdag ang karne, hayaan itong mag-sear at maglabas ng sariling lasa. Pakuluan hanggang maging malambot. Hindi minamadali. Ibuhos ang tomato sauce. At idagdag ang liver spread. Unti-unting kumakapal ang sarsa, nagiging mas mayaman ang lasa. Idagdag ang patatas at carrots hanggang sa mag-blend sa sarsa. Huli ang bell peppers para mapanatili ang freshness at kulay. Ayusin ang timpla, lagyan ng asin, paminta, at minsan, kaunting anghang. Ang sikreto ng kaldereta ay balanse. Hindi dapat overpowering ang alat. Hindi rin sobra ang tamis. At ang anghang ay sapat lamang. Ang bawat sangkap may papel. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang anyo ng kaldereta ang makikita. Beef kaldereta ang pinakakaraniwan. Goat kaldereta, mas matapang ang lasa, mas tradisyonal. Chicken kaldereta, mas magaan, ngunit pareho ang karakter. At sa modernong panahon, may cheese, spicy versions, at fusion interpretations. Ngayon, ang kaldereta ay hindi lamang bahagi ng tahanan, ito ay bahagi na rin ng modernong culinary scene. Sa mga restaurant, ito ay binibigyan ng bagong anyo, mas elegante, mas creative. Sa social media, ito ay ipinapakita. Pinagmamalaki bilang bahagi ng ating kultura. Ngunit sa kabila ng pagbabago, nananatili ang puso ng kaldereta. Isang ulam ng selebrasyon. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po may natutunan kayo sa videong ito. Hanggang sa muli!